Napagkunan ang viral video na ito sa kalsada. Ang lakas daw makaiksena sa pelikula. Boss, saludo! Nang masiraan kasi ang taxi na ito, ang isang traffic enforcer nagpaka-superhero. Ang sasakyan, buong puwersa niyang itinulak gamit ang nag-iisang braso. Namatay yung engine and tinulak niya ng may kalakasan. Pero ang lalo raw nagpahanga sa kanya nang makitang iisa lang ang kamay na gamit ng traffic enforcer. Nung nakita ko yung PWD na nagtutulak, nagbigay inspiration siya para sa akin na hindi hadlang yung kapansanan para hindi ka na makapagtrabaho. Pero sino nga ba ang traffic enforcer na ito na nag-ala Superman sa kalsada? Walang iba kundi si John Michael Alba, 34 years old. Pagbaba ko ng Almark, kala ko sino si Misisit, umagan. Kuya, tulungan mo naman ako. Hanap ako. Pagtingin ko, nakatilik yung UV. Tinulak kong ganun. Habang marami ang humanga sa kanyang ginawa, aminado si Michael na meron ding kumukutya sa kanya sa kalsada. Di ko daw kaya magtrabaho. Dapat, umuwi lang daw ako sa lugar namin. Pumasok siya sa isang factory bilang machine operator. Nag-ooperate po kami ng yung mga upuan. Yan. Yun po yung mga ginagawa po namin sa pinasok kong trabaho. Pero hindi niya inaasahan na ang simpleng trabaho mauwi sa peligro na nauwi sa pagputol sa kanyang kaliwang braso. Nag-spray po ako ng silicone. Yun, nalanghap ko po yun. Tapos masakit sa lalamunan. Tapos napapikit po ako. Split seconds lang po na ipit na po yung kaliwang kamay ko hanggang sa naputol po. Pinoprovide naman po ng pinasukan kong trabaho. Pinapasahod po ako kada Sabado po. Yung napunta po ako ng Philippine Orthopedic, 1 linggo po ata ako nag-stay doon. Tapos lumabas po ako, bumilang na po siya ng 8 buwan. Pero kahit na tapos na po yung 8 buwan na yun, nararamdaman ko pa rin po yung kirot kasi nga po pag malamig. Si Michael, hindi na raw nakabalik sa factory at 8 buwan na natili sa bahay. Nakadagdag pa raw sa kalungkutan ni Michael na hindi niya makasama ang pamilya sa iisang bubong. Dahil hirap sa pagbabayad sa upa, nakitira muna ang mag-anak ni Michael sa kanilang mga magulang, habang si Michael nakitira naman sa kanyang ate. Yung aksidente po si Michael, nakakalungkot po talaga na hiwalay po kami mag-asawa, kami pong pamilya. Kasi kahit ako po, nangungulila po talaga ako kay Michael pag hindi ko po talaga kasama yung asawa. Pag pumupunta ako, may pera ako, 100, 200 or 150 o 50, aabot po ako sa kanya. Pero nalugmok man, pilit daw siyang bumangon at nagpatuloy para sa asawang si Christina at sa 3 anak nilang pinag-aaral sa elementarya. Si Michael namasukan bilang tagapag-alaga ng mga hayop sa farm. Hindi nagtagal, nakuha rin siyang traffic enforcer sa Caloocan City. Pero paano nga ba napunta sa ganitong propesyon si Michael? Sabi niya ako, sama ka sa akin. Apply ka ng trabaho. Marami kami, maraming babae, tapos ako lang po yung napili. Kailangan ko ng lalaki, hindi babae kailangan ko. Kasi yung lalaki magta-traffic. Sigurado ka ba talaga, kakayanin magtrabaho? Sabi ko, kakayanin ko po kasi pamilyado po ako eh. Paano kung sabihan kanila na kung ano-ano, i-bash ka nila? Hindi ko naman po pakikinggan yun, basta saan trabaho po ang trabaho. Awa naman po ng Panginoon kasi natanggap naman po hanggang sa nagtuloy-tuloy na po kung magtrabaho. Hindi raw hinahayaan ni Michael na maging hadlang ang kanyang kondisyon para malimitahan ang kakayahan sa trabaho. Kaya pag nasa gitna na ng kalsada, ang ating bida, walang preno sa pagmamando ng trapiko. Sipag naman ng taon to, kahit na may kapansanan. Proud sila. Para sa akin po, parang masaya pala yung gantong pakiramdam na kahit na may kakulangan ka na, nakakatulong ka pa rin. Sobrang salamat ako kay Sir. Saludo ko talaga sa kanya. Wala akong masabi kasi siyempre, nagulat na lang ako. Talagang tinulungan niya ako. Saka siya lang talaga mag-isa. Kasi yung taxi ko, medium size yun, ma'am eh. Tapos tinulak na lang ng isang kamay. Salamat, saludo ko kasi. Maraming salamat po sa pagtitiwala niya po sa akin.
Salamat sa mga tulad ni Michael na maituturing na modern day Good Samaritan. Patunay kayo na sa paggawa ng kabutihan, walang anumang hadlang. Basta handang tumulong sa mga nangangailangan.